So, para magkaroon na ng butas itong part na to, ng ating valve handle, ilalagay na natin ito. Butas nga ba siya o hindi? Yun yung tanong. Okay. Parang itong part na ito kasi dito naka-connecta yung ating pinaka-handle na una natin ginawa. So, tingin ko ay bubutasin lang natin siya, pero kailangan natin siyang i-reconstruct at gamitin din dun sa ating object. Gagamitin lang natin siya para mapang-subtract, tapos another copy to stay dun sa main na body. So, tatanggalin muna natin yung outer na lines. Okay. Tapos, reconstruct ko lang yun sa dulo. Tapos, yung iba pang mga inside lines, aalisin din natin. Shift-click lang para sa hindi kasama. Tapos, erase. Okay, reconstruct natin ulit yung pagdating dito, titrim natin, alisin natin lines sa loob. Okay. So, pag nagawa na yan, itong part na to, trim ulit. Okay. Tapos ay select natin. Ito muna, join ko to into one polyline. Tapos, ito naman, join ko ulit siya into another polyline. Tapos, pwede namang magkasabay silang dalawa since nasa isang axis lang na i-revolve. Okay, so, ito yung axis nila, yung gitna. Tapos, i-revolve natin siya by 360 degrees. Okay, so, ito yung pinaka-object na mabubuo. Dalhin ko lang siya sa right side. Okay, select natin parehas. Okay, since hindi sila magkadugtong, no, dapat stay nyo lang yung distance nila. Tapos, move nyo from yung center nito papunta dun sa center nito. Okay, so, pag tinignan natin yan dito sa 2D wireframe, okay, so, magiging ganito yung itsura. Pag tinignan natin kung i-orbit, dapat nasa gitna siya. Okay. Dahil dito, no, dito nakalagay yung pinaka-handle. So, meron din tayong isusubtract doon sa handle.
Okay, so ipupwesto din natin dyan yung mga nagawa na natin na cup, handle, and yung flange na cup. So, sa right side. Okay, so ito yon. Mumove lang natin siya from yung center nito papunta lagay ko muna sa isang side. Okay. So, check ko muna yung sa requirement. Okay. So, bali yung cup ay merong distance na maliit. Ito. Okay. Nandito pa yung ating center line. So, dun natin itatapat yung center nitong pinaka-handle. So, move natin uli. Center. Papunta dun sa end ng line. Okay, so, pag ganyan. Okay, so pagka naipwesto na natin siya, yung kagagawa lang natin kanina, ay kakopy natin, CO, enter, 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 hanggang mag-clear. Pagkatapos, magsusubtract tayo. Select natin yung main na body, tsaka yung cup, enter, tapos, tsaka natin isa-select yung dalawang huling ginawa natin pan-subtract. So, enter. Okay, so, pagka tinignan nyo yan, once ni-remove natin itong cup, meron pa dapat siyang matitira sa loob na kakapitan ng cup. Okay, so sa 2D wireframe nakikita siya. Okay, ito yung itsura noon kapag nasa shades of gray. Okay, so undo lang natin para maibalik siya sa dati. Ngayon, yung ibang mga parts naman yung ilalagay natin. Okay, so yung flange na cup, move natin siya mula dun sa center uli nito. Okay, papunta saan na ba yung 2D drawing natin ng flange cup? Okay, na wala na siya dito. Mukhang nagamit natin. Okay? Meron akong iniwan na copy nung ginawa ko na yan. Wait lang. Okay, so ito yung ating reference na drawing nung nakaraan. So, bali, ang kokopihin ko lang ay yung location lang nung ating flange na cup. So, itong center line, tsaka itong last na line nung flange cup, yun lang yung kukopihin ko. Control C. Tapos, ilalagay ko siya dun sa drawing natin. Okay, pagdating dito sa ating ginagawang drawing, Control V lang. Okay. Tapos, i-move natin siya. Yung endpoint nito, lalagay natin dito sa center nito. Okay? So, yan na yung pagpupwestuhan natin. So, move lang natin to. Move. Yung center nung pinakadulo, ilalagay natin siya dito. So,
kung titignan natin dun sa shades of gray, bali, magiging ganito yung itsura niya. Okay, so yan na yung kabuuan. So, ilalagay na lang natin dito yung pinaka-cap ng ating outlet. Okay, so, sa 2D wireframe, ito yung pinaka-cap. Move ko lang ito from yung center niya uli, papunta dun sa ating outlet. So, sa center naman, nitong banda dito. Okay, so, dapat pagka tinignan natin yung, yung outlet, tsaka yung ating cap, ay sila. So, dito, tama lang yung posisyon niya. Okay. Okay, so, pagka ganito na merong lumampas na linya, move lang natin siya uli, dapat center to center. Okay, so hanggang mawala yung pinaka-discrepancy nila. Okay, so ang kulang na lang dun sa ginawa ko na 3D model ay yung mga thread niya. Bali ito, hinighlight ko yung nasa loob, yung pinaka-outlet na part ng ating main body. So, kung makikita ninyo, yung line ay nandun sa pinaka-root ng thread. So, ibig sabihin, wala pa siyang ngipin. So, kapag lalagyan natin siya ng ngipin o ng thread, ay kailangan ay nakalampas doon sa in-indicate natin na diameter. Okay. Since yung thread na yung gagawin ko, so, ika-copy ko itong part na merong thread dun sa drawing. Okay, so, copy. CO. Okay, tapos, dito ko na lang lalagay sa may ibaba. Okay. Tapos, tatanggalin ko tong line na to. Okay, para ang matira lang sa kanya yung ngipin. Okay. Yung dito, hindi ko muna tinanggal yung line dun sa may kabilang side kasi i-connect ko ito dito since natanggal siya nung kinapit ko. Okay, so bali ito yung 45-degree chamfer ng thread. Okay, tapos alisin ko na to yung mga tawag dito, construction lines na para dun sa cup. So, erase natin siya. Tapos, pagdudugtungin ko muna. Okay. Magla-line lang. Okay, so, ayusin lang natin. Yung dalawang maliit na linya, pagdudugtungin natin, ay lalagyan ko lang ng line sa pagitan. Okay, tapos yung mga natanggal sa pag-copy, i-reconstruct ko lang muna. Okay, try kong ipag-join ito kung hindi mag-e-error.
Okay, nag-join. Okay.